po namin ang iba't ibang serbisyo ng ating gobyerno dito po sa Riyadh. So ito mga kabayan, may paalala po ang ating bagong OWA admin na si PY Kaunan na dapat po ay lagi tayong nagre-renew ng ating OWA membership kada 2 taon or after po na mag-expire to mga bayan, dahil nga po ang ating OWA membership ay nagsisilbi po itong insurance sa ating mga OFW habang tayo po ay nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Dahil nga po kapag po tayo ay aktibo sa OWA ay bubuhos nga po ang mga tulong na magmumula po sa ating gobyerno. At pinaalala din po niya na wag po natin kalimutan na kumuha ng OWA e-card katulad nito sa NAIA Terminal 1 or sa NAIA Terminal 3 ay pwede po tayong kumuha dyan ng ID ng OWA e-card. At bukod nga po sa insurance ay marami pa po tayong makukuhang mga benepisyo. Ang pagiging aktibo natin sa OWA mga kabayan, ngayon nga po nandito sa Saudi Arabia sa Riyadh si TY Kaunan para magpaalala sa ating mga OFW saan man kayong panig ng mundo mga kababayan. Hello mga kababayan dito sa Saudi Arabia, Admin TY Kaunan po of OWA. Nandito po kami ngayon sa Riyadh, pero magandang balita po, dala-dala po namin ang iba't ibang serbisyo ng ating gobyerno dito po sa Riyadh. At meron din po tayong saya o konsyertong dadalhin. Pero isa pa pong sorpresa para sa inyo, hindi lang po kami sa Riyadh pupunta. Pupunta rin po kami sa Al-Khobar at sa Jeddah. At kasama po po ang ating OWA Ambassador na siyang magbibigay ng talk at inspirational message po para sa ating mga OFW. Kapwa niyo po OFW, si Tia Alonso works back na OFW Ambassador natin, OWA Ambassador natin. Isa pa po, kung maaari lang po, ay i-renew nyo po ang inyong OWA membership at kumuha, libre po ito, ang OWA e-card. Ngayon, pag nag-renew po kayo, meron na kayong e-card at meron pa kayong digital card na nasa e-gov app po ninyo. Ano mo makukuha nyo dito? Siyempre, bilang miyembro ng OWA, mas protektado po kayo. Alam nyo na po ito, yung iba't ibang benepisyo ng OWA, including scholarship po para sa inyo po mga dependents. Pero, ngayon po, under the President, ito pong OWA e-card, gagawin na ho natin siyang diskwento card para sa mga OFW. At iba-iba pa pong mga partners natin dito sa Saudi Arabia at sa buong mundo at sa Pilipinas. I-anunsyo po natin ito para malaman ninyo kung sino-sino mga establishments ang magbibigay ng diskwento, promo, freebies para sa ating mga bagong bayani. Again, mula sa OWA, ang puso ng tahanan ng OFWs, mabuhay po kayong lahat. At sa mga nagtatanong naman natin mga kabayang OFW, kung paano nga ba kumuha ng OFW e-card. Sa ngayon po mga kabayan, pwede lang po tayong kumuha sa NAIA International Airport Terminal 1 at Terminal 3 Air. At Terminal 3 mga kabayan, W lang. Sa ngayon ay wala pa sa ibang airport katulad ng Clark at Davao International Airport. Pero base sa advisory ay maglalagay sila ng mga OFW lang sa lahat ng international airport sa bansang Pilipinas. Sa mga nagtatanong naman kung paano kung nakabalik na sila sa ibang bansa pero hindi pa sila napag-renew ng OWA membership. Ang sagot dyan mga kabayan, meron po tayong magandang balita dyan. Kung meron po kayong mga kamag-anak sa Pilipinas, ay pwede po kayong magpa-renew sa inyong mga kamag-anak ng inyong OWA membership. At kung paano mga kabayan, panoorin niyo po ang video na ito. Mga OFW natin na gustong magpabayad, yung mga walang panahon pumunta sa embassy para personal na magbabayad at gusto nilang i-renew ang kanilang OWA membership, eto lang po ang requirement, simpleng-simple lang. Ipadala nyo rito sa Pilipinas ang inyong work permit, employment contract, first page ng inyong passport kasama yung picture nyo na mayroong signature at saka authorization nyo na ipapabayad nyo ang inyong OWA membership nyo dito sa Pilipinas. Ganun lang po kasimple para makabayad na po ang inyong nearest of kin para ma-renew ang inyong OWA membership. Yes, tamang-tama po yung Ma'am Jane. At doon sa ating
valid visa sa ating mga kontrata, pwede po ninyong ipadala yan through messenger. I-send nyo lang po sa mga messenger ng inyong mga kamag-anak dito at ipapaprint na lang po nila yan dito sa Pilipinas. Hindi nyo na po kailangan i-courier. Through messenger na lang po yan or email. Ayan. Ayan, nakikita nyo sa screen yung mga documents po na kailangan po ninyong i-provide pag nag-renew po kayo ng membership ng inyong kapamilyang OFW. Pwede nyo po itong i-screenshot para hindi nyo po makalimutan. At ito naman po mga mensahe at pakikipag-usap ng bagong ambasador ng OWA nang bumisita sila dito sa Saudi Arabia, mga kabayan. Ito yung mga magiging reminders ko po kasi sayang naman po yung mga magiging benefits kung hindi po magagamit at kalimutan mag-renew. Tapos pagka may problema, hindi tayo nakapag-renew ng OWA membership. Ako nga, meron na eh. Ayan. So, ayun, nasa na ba ako? Okay. Yes, the tips. Thank you. Okay, so dahil pinag-uusapan natin ng mental health, ngayon naman pagkakasama tayo, gusto ko kayong imbitahan na, kasi, di ba tuwing tayo ay nasa mga stressful na situation, ngayon tulad ngayon, masaya tayo tonight masaya tayo, so yung vibe ngayon magaan. Pero, syempre sa pang-araw-araw natin, tapos mga OFW, nalalayo tayo, may pressure sa work, sa trabaho, sa pamilya, may baka iba sa inyo sa love life, di ko alam. Pero maraming pressure, di ba? Parang everyday nasusubukan tayo. Kahit ako po, meron din mga panahon na parang, paano ba to? Parang kaya ko pa ba? Lalo na, sa ating mga Pilipino, kasi ano tayo matapang, or nagpapakita tayo na matapang tayo at di tayo nagpapakita ng kahinaan or nagpapakita na hindi ko na kaya, kailangan malakas lang ako, hindi ako pwedeng mag-alala yung pamilya ko, mag-alala yung mga kasama ko, ganyan. So we put our best face forward and ano tayo, parang strong. Kahit minsan hindi na talaga kaya. Sa mga panahon na to, ang nag-work sa akin ay huminga. Huminga lang. Kasi minsan pagka yung emosyon natin, hinahayaan natin na ma-overcome tayo. Minsan nagkakaroon tayo ng mga desisyon na hindi masyadong maganda, meron tayong baka magawa o masabi o ma-post na hindi natin talaga minimin o sinasadya. So, ang nag-work po talaga sa mga sitwasyon na to ay huminga. Alam ko po sanay tayo maging matatag. Unahin yung iba, yung mga pamilya natin, trabaho, responsibilidad. Pero kahit nasaglit lang, gawin muna natin to para sa mga sarili natin. So, pwede nyo po, kuha sana ako ng volunteer, pero sabay-sabay na lang tayo. Pwede po ba? Huminga tayo ng sabay-sabay. Okay. Oh, ngayon na. Huminga tayo. Okay. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ang breath work po at breathing, napaka-importante. Minsan hindi natin namamalayan na hindi ka na humihinga, kumalma ka, huminga ka, take a moment to pause and reflect and think about what you're feeling bago tayo mag-react, bago tayo maging reactive. Dahil tayo naman po mga Pilipino, medyo emotional din tayo. Passionate. Diba? Kapag huminga tayo, isipin lang natin, kahit pagod ako, isipin nyo na, kahit pagod ako, kahit may iniisip ako, okay lang. May karapatan akong huminga at may karapatan akong magpahinga. Hindi po kahinaan yung sabihin natin ng pause muna. Hindi po kahinaan na sabihin natin na, teka muna, parang hindi yata ako okay. Alam niyo po, mental health is not just about being happy all the time. At hindi rin ibig sabihin ng mental health ay depression na agad. Mental health, ang ibig sabihin nito, hindi yung pagiging mahina o maarte. Mental health is how we cope. It's how we manage stress, loneliness, homesickness, pressure sa trabaho. Kapag masyado kayong tahimik, minsan sasabihin natin, wala lang to, kaya ko. Pero sa totoo lang, baka hindi lang wala lang. Baka pagod ka na talaga.
Yung mga simpleng signs na kailangan mo na siguro kumustahin ang sarili mo at kausapin ang sarili mo. Yung pinsan pagka lagi kang pagod kahit buo naman yung tulog mo. O kaya, dati yung mga bagay na nagpapa-excite sa'yo, ngayon parang hindi na. Hindi na ganun yung reaction mo. Minsan parang laging may mabigat nararamdaman sa dibdib. Hindi ibig sabihin ito, mahina ka o pasuko ka na. Ibig sabihin ito, tao ka at kailangan mo lang ng konting oras. Bigay natin po yun sa mga sarili natin. Kasi tayo gusto natin lumaban ng lumaban. Hindi kaya ko, hindi para sa pamilya ko, para sa... Piliin po natin ang mga sarili natin minsan. Give ourselves grace to rest and to pause. I want to leave mga 3 wellness habits lang po na gusto kong iwan. Unang-una, check in with yourself. Lagi natin kinukumusta ibang tao, pero kinukumusta ba natin ang sarili natin? Tatanungin natin honestly ang sarili natin, ano bang nararamdaman ko ngayon? Galit ba to? Lungkot? Pagod? Kapag nasabi mo na kung ano yun, gumagaan siya. So just take a minute to breathe and pinpoint, bakit ganito ako? Ano itong nararamdaman ko? I-identify natin yung feeling. Pangalawa, connect with someone. Huwag tayong mahiyang mag-reach out. Hindi ka hinaan na pagka nag-reach out ka, mag-message ka lang sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Kahit simple, miss na kita, or, uy, kumusta ka na? Connection heals. At dahil po ngayon sa social media, sa mga cellphone natin, napakadali na po na mag-reach out to someone that you can trust and that you love. Kahit isang tao lang yun, hindi kailangan marami. Malaking bagay na yun. And pangatlo, remind yourself, you matter and your feelings matter. Hindi selfish po ang magpahinga. Hindi kahinaan na umamin na pagod ka na. At hindi po pabigat kung kailangan humingi ng tulong. So today, sana maalala niyo ito, hindi lang katawan ang dapat inaalagaan. Pati puso, pati isipan. Hindi mo kailangang ayusin lahat. At hindi pwede, at pwede ka pang magsimula na alagaan ang sarili mo. You deserve to feel okay. You deserve to feel supported. You deserve to love yourself kahit saan ka man sa mundo. At hindi kailangang simulan yan na mag-isa. Andito kami, ang OWA, ang Love Yourself, ang buong Filipino community. Kaya kapit lang, hindi kayo nag-iisa. At kung wala pang nagsasabi sa inyo ngayon, ako na mismo magsasabi, ang galing nyo. Ang galing mo, ang galing ng Pilipino, at mahalaga kayo. Yun nga mga kabayan, yung mga kabayan natin mga OFW dyan, saan man kayong panig ng mundo, kung napanood nyo po ang video na ito, at wala pa po kayong OFW e-card tulad nito, ay kumuha na po kayo kung kayo po ay nagbakasyon sa Pilipinas mga kabayan.